Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavillos and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So for today's video guys, may clean video lang naman to. Ito yung updated na paano kayo ma-approve sa payment and tax information ninyo sa Shopee. So ito guys is mga important informations lang para hindi na kayo paulit-ulit sa mga process. And alam nyo ba guys, kapag kasi nare-reject kayo sa payment and tax information sa Shopee, is another 21 days na naman yan guys, bago nila yung parang ma-approve. So mag-antay ka na naman ng 21 days, which is mas lalong napapatagal guys yung paghihintay ninyo. So doon guys sa 21 days pala na yon is hindi po kasama doon yung Saturdays and Sundays. Yung iba kasi binibilang nila Monday to Saturdays, ini-include na nila doon. Pero guys, hindi po. Ang kabilang lang doon sa 21 days na yun is Monday to Friday and hindi po kasama yung Saturdays and Sundays. Okay? So, pakitake note na lang yan guys. Yung 21 days again is hindi kasama yung Saturdays and Sundays guys. Monday to Friday lang po yung kasama sa bilang doon sa 21 days. Okay? So, yun yung number 1 natin. Number 2 naman, everyone, is valid ID. So, as of now, ang alam ko guys, yung mga affiliates ko kasi, nagme-message sila sa akin na nung panahon ko kasi guys, nang nagpapa-approve ako sa payment and tax, is dalawa kasi yung kailangan na ID. So, ngayon guys, ang alam ko is isa na lang siya, which is a good thing, lalo na kung may isang ID ka lang. So, yung isang ID na yun guys, is dapat parehas yung name, yung birthday and address mo. So, ano ibig sabihin ko? Dapat doon sa harapan ng ID na yun, guys, nandoon yung name, nakalagay yung name mo, yung birthday mo, and yung address mo, okay? Then, pagdating naman, guys, sa address, please make sure po na yung address ninyo is same doon sa Shopee address, okay? May mga iba kasi, guys, na akala nila, yung sa Shopee address, guys, and doon sa address sa ID is, hindi maapektuhan yung, payment and tax information nila. So, guys, take note po na if in case na hindi parehas yung address nyo sa Shopee and sa ID ninyo, yun yung isang reason kung bakit hindi kayo na-approve sa payment and tax information. Kasi guys, kailangan po match lahat ng informations na ilalagay nyo sa Shopee and then doon sa ID nyo. So for example, sa pangalan ninyo, dapat match yung pangalan nyo doon sa ID. Pero pwera na lang guys sa username. Kasi sa username po guys, is ayun na talaga siya. And may mga iba kasi guys na nagtatanong, ate pwede pa po bang mapalitan yung username namin? As far as I know guys, pagdating doon is hindi na mapapalitan yung username ninyo sa Shopee. Okay? Kasi pinag-check ko siya guys, hindi na talaga siya napapalitan. So, ang paproblemahin nyo lang guys, or kung iniisip nyo to, kung bakit kayo nare-reject, maybe ito yung mga reasons, okay? So, again, make sure na tama yung name ninyo. Yung birthday ninyo guys, dapat tama din doon sa ID. Kasi yung iba siguro guys is for fill up na lang ng mga information. So, hindi nyo alam na baka kailangan talaga na match lahat, okay? So, lahat guys dapat pulido and match na match, okay? Then, pagdating sa address, sinabi ko na sa inyo guys na pagdating sa address, dapat po parehas yung nasa Shopee ninyo, ayan, and parehas din guys yung nasa ID nyo. As in, talagang dapat parehas na parehas sila at eksakto na eksakto sila. So, for example, ate, wala kasi akong wala akong valid ID as of now. Kasi may mga iba guys, di ba, wala silang national ID. So, wala pa silang hawak. So, ako guys, ang sabi ko sa kanila is, pwedeng i-download nila yung digital nila na national ID. Pwede yun guys, kasi may isang client ako, ganun yung ginawa niya, yung digital na national ID niya, yung pinakita niya, as long as makikita doon sa front na yun, like ipaprint nyo siya, then picturean nyo siya, okay yun guys. Kung wala naman kayong ganun guys, at ayaw nyo nun, pwede naman guys yung pangalawang option, which is kumuha kayo guys ng police clearance. Kasi ako guys, na-approve ako sa national ID and police clearance, pero ngayon kasi guys, isa na lang naman daw yung hinihingi. Pwede naman guys yung police clearance, kasi sa police clearance guys, isang nakalagay noon is yung name, yung birthday and address nyo. So, lahat yun guys sa harapan nakikita, kaya ma-approve kayo doon. Okay. So, may mga iba din guys na nagtatanong sa payment and tax information kasi is nare-reject sila. Kasi for example, si mommy is, ang nilagay niya doon na information is yung sa husband niya. So, ayun kasi guys, hindi po pwede na yung information na ilalagay mo is, for example, ikaw, yung nag-fill up, then yung documents na isasubmit mo, yung ID na isasubmit mo is hindi sa'yo. So, dapat po, kung sino mismo yung nag-fill up for Shopee affiliate na
affiliate program, yun din po yung mga documents na isasubmit nyo doon. So, may mga ganun kasi guys na instances talaga na hindi talaga nila guys na-approve sila, na-reject sila kasi ganun nga. Ibang tao guys yung nilalagay nila doon. So, isa pa yon. Then, yung another thing guys is pagdating din po sa tax information guys is may mga iba po talaga na nare-reject sila kasi pagdating sa bank, okay? Pagdating guys sa bank po, doon po, ang pinakauna po talaga sinasuggest ko sa inyo guys is gumawa po kayo ng C-Bank account. So, yung iba kasi guys, pag sinabi natin C-Bank account, akala nila kailangan nila pumunta sa physical office ng C-Bank para lang makapag-open ng account. Akala nila kailangan may laman yung C-Bank account mo. Hindi po guys. Ang gagawin nyo lang po para makapag-open kayo ng C-Bank account para sa proof ng bank ninyo for tax information is mag-install lang po kayo sa Google Play Store. Install nyo sa Google Play Store yung C-Bank account. Gumawa kayo ng account ninyo. Madali lang naman yan guys, and 24 hours ma-approve na kayo. May mga iba nga, pakatapos nilang gumawa, na-approve na sila. So, ganun lang naman siya guys, kadali. Okay? Then, after nyan, lagi ko guys na sinasabi sa mga affiliates ko na bago sila mag-input or mag-edit sa payment and tax information nila or kung baguhan sila na affiliate, i-make sure nila guys na naka-fill up na sila. Nakagawa na kayo ng C-Bank account kasi ilalagay nyo yun doon sa tax information, yung payment or yung proof pala ng bank ninyo, may C-Bank kayo. Tapos pala guys, pag i-screenshot ninyo yung C-Bank account ninyo, please make sure po na nakikita yung parang, di ba pag binuksan mo yung C-Bank account, na parang nakalagay dyan is yung name ninyo, maglagay din kayo guys ng profile kasi kailangan yan, maglagay kayo ng profile sa may C-Bank account ninyo. Like talaga guys na yung full na screenshot sa C-Bank account, yun po yung ilagay ninyo as your proof of ownership. Okay? Then sa pangalawa kasi guys na bank account, hindi na ako naglagay since wala naman akong BDO or other bank accounts. Yun din kasi guys ang magpapatagal if maglalagay pa kayo if wala naman kayo nun. So mas okay guys yung sa C-Bank account. Okay? So ganun lang naman siya guys. Yung iba kasi nahihirapan talaga sa payment and tax information. Pero itong mga sinasabi ko sa inyo guys, ito yung mas magpapadali na payment and tax information ninyo kapag alam ninyo na rejected kayo. Okay? So once na okay na ang lahat guys, pwede na kayong mag-edit. Kung yung mga nanonood ng video sa akin ngayon, nanonood kayo guys sa vlog ko ngayon, and reject kayo sa payment and tax information, i-prepare nyo na muna yung mga kailangan nyo and alamin nyo kung alin talaga yung mga mali na information na lagay ninyo. Then after nyan, saka nyo na ilagay or edit. Kasi pag inedit nyo yan, wait na naman kayo ng another 21 days. Then malay mo sa 21 days na yun guys, is ma-approve kayo. Okay? So again guys, yung mga gusto pong maging Shopee affiliate guys, ayan. Ilalagay ko na lang dyan guys sa baba, sa description link, yung affiliate link ko guys. Kasi based on my experience sa mga affiliates ko, after nilang mag-sign up guys, is approve na sila kaagad. And sa mga gusto guys ng Shopee affiliate na may complete guide, lahat na ng guide sa pagiging Shopee affiliate, ilalagay ko na lang din dito guys sa baba. Okay? So yun lang everyone. So again, I am Claudine Clavilas and this is my YouTube channel. So sana natulungan ko kayo guys. So please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong videos ko. So sana natulungan ko kayo guys. Okay, yun lang. Bye everyone. Thank you for watching.